Welcome to Faithful Bible Truths. Ang ating pong goal dito ay buksan ang salita ng Diyos at sa biyaya ng Panginoon ay matapat na suriin ang mga talata ng Bible upang ating malaman ang mga katotohanan na tinuturo nito patungkol sa mga mahalagang doktrina at mga issues sa loob at labas ng iglesia sa panahon natin ngayon. Ang ating tatalakayin today ay Invitation to Worship or paanyaya sa pagsamba. An invitation to worship. Ito po isang paanyaya, mga kapatid, kung sakali pong kayo'y kaisa namin ngayon sa paniniwala tungkol dito sa bagay na ipinangangaral natin na hindi po obligatory sa mga Kristiyano ang magbayad ng 10% sa ating mga local churches. Nais ko pong basahin ang isang talata sa aklat po ng 2 Timothy in chapter 3 verse 12. Ganito po ang mababasa. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Basahin na rin po natin ang sa verse 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Verse 17. That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Ba't ko po binasa ang mga talatang ito, mga kapatid? Pagkat sinisigurado po ng talata sa verse 12 na lahat po ng maninindigan at mamumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon ay tinityak po na tayo ay daraan sa mga pag-uusig o persecution. Ano po? At marami po, siguro meron ding mga katulad namin, mga kapatid, kaya po binasa naman natin ang verse 16 dahil po kinakailangan nating sikapin na lahat ng bagay, kalit-liitang bagay na tungkol sa doktrina at mga beliefs and practices, mga kapatid, ay dapat po na ayon sa salita ng Diyos, we strive for perfection, that the man of God may be perfect, no? Thoroughly furnished unto all good works. Hindi po natin minamanipulate ang mga talata, mga kapatid. Yan po talaga ang sinasabi na kung tayo'y maninindigan sa mga katotohanan ito ay tinityak po na tayo'y madaranas ng mga pag-uusig. Actually, nangyari po yan sa ilang pamilya ng isang Baptist church, no po? Sila'y itiniwalag, pinaalis sa church. At ang masakit po nito, mga kapatid, ang mga kapastoran ng Baptist doon sa paligid na yun ay nagkaisa sila na ang mga pamilyang ito ay hindi winelcome, ano po, wala silang matunguhang church na may katulad ng kanilang conviction tungkol sa tithing. So, wala po silang madaluhan. Kaya po kami ay nagdaos ng Bible study. Nang sa lumaon ay nagkaroon po kami ng pagsamba at ngayon po ay mayroong ikatlong Jesus Christ Baptist Church. So ginamit po ng Diyos ang persecution upang matayo ang isang Jesus Christ Baptist Church na ngayon po ay ginagamit ng Panginoon. So it is an invitation to worship. Kung kayo po ay wala ngayong matutunguhan, wala pang nakikitang pastor o church na nangangaral ng katulad ng ating paninindigan, na ang ikapo ay hindi obligatory, ay nais ko po kayong invite na dumalo sa aming pagsamba online. You need not be a member, pero pwede po kayong umanib kung kalooban nyo. Hindi rin po kayo obligadong mag-offering, pero pwede po kayo mag-offer. Pwede rin po ng 10% kung kalooban nyo, bukal sa inyong puso. So ito po ay sabihin natin pansamantalang remedy upang kung kayo nga po'y wala pang nadadaluhang churches na ganito ang paninindigan, ay pwede po kayong dumalo sa aming pagsamba online. Sa dulo po ng video ito ay nariyan po ang ating schedule at ang ating link upang kayo po ay makadalo at huwag tayong magkulang sa ating mga gawain sa ating pananampalataya, lalong-lalo na po sa pagsamba. God bless po, mga kapatid. We love you with the love of the Lord. Magandang araw po.
Kung kayo po ay may comments or questions regarding sa paksa ng video na ito, we would like to encourage you to leave it in the comment section. At kung sakali naman po na naging pagpapala ito sa inyo o animan sa mga video sa aming channel, kindly subscribe and share it to others. And we'd like to encourage you na magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos at inaanyayahan namin kayo sa mga live stream ng aming mga gawain dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan via Facebook Live tuwing Sunday, 8:30 ng umaga ang aming Sunday School, 10 a.m. ang aming Sunday morning worship service at 2 p.m. naman po ang aming afternoon worship service. Nawa, patuloy tayong lumalim at tumatag sa pananampalataya at pagmamahal sa ating Panginoon. God bless po.